Pag-usapan natin mga kababayan, itong bulatik ni Marcos na sasampahan na ng kaso, patong-patong daw ng mga kaso si Martin Romualdez, hindi nga niya ma-mention ang pangalan, at sabi niya ay masakit ito para sa kanya sapagkat alam natin, naging isa sa central campaign operator ni Marcos Jr. noong panahon ng Uniteam campaign noong 2022 presidential elections, si Martin Tambaloslos. No? Pero wala pang 24 oras ay nagpahayag na ang ombudsman na under investigation pa lang si Martin Romualdez. Meaning, wala pang kaso na isasampa o isinampa laban kay Martin Romualdez. Preliminary investigation pa lang at binigyan pa ng ombudsman ng 15 days si Martin Romualdez para sumagot at additional 10 days para sa rebuttal affidavit and additional 60 days for resolution of the case. So kita nyo mga kababayan kung gaano ka tinatarantado at ginagago ni Marcos Jr. ang taong bayan. Samantalang noong panahon ni Jinggoy Estrada, Lunes nag-announce na kakasuhan siya ng ombudsman ng plunder. Pagka Huwebes may warrant of arrest, Lunes, pagka Huwebes isinampa ang kaso, Lunes may warrant of arrest si Jinggoy Estrada. Ngayon nakakulong na. Iisa lang ang testigo, itong si Bernardo, dating USEC ito or undersecretary, at wala ring iba pang mga corroborative evidence. Ayun, nakakulong. Si Marcoleta, si Senator Marcoleta at si former Congressman Mike Defensor ay ganun din po. In-announce na Martes may isasampang kaso, Friday isinampa ang kaso, partida Sabado-Linggo pa yon, papunta pa lang sa paghain ng kanilang motion sa korte to review judicial determination of probable cause, ipinaaresto na ng Sandigan Bayan si Marcoleta. Kay Martin Romualdez po, noong March pa, sinabi na ng ombudsman na it appears si Martin Romualdez ang isa sa pinakasentro ng sindikato sa flood control at iba pang mga anomalya sa infrastruktura, na yun din po ang pilit na pinagtatakpan ni Marcos dati sa ICI, sa Independent Commission for the Infrastructure, at pati doon sa Senate Blue Ribbon Committee. By April, nag-announce na si Boying, April this year, na sa unang linggo ng Mayo, maisasampa na ang kaso laban kay Romualdez at kay Chis Escudero. Nako, aabot na ng 3 buwan ngayon. So from March, ano na ngayon, mag-aagusto na, that's 5 months already, mga kababayan. At alam na ng taong bayan na ang co-conspirator as mastermind sa flood control scandal na ito, na kinasasangkutan ng mga matataas na opisyal ng gobyerno, ang mastermind ay ang pakikipagsabwatan ni Marcos at ni Romualdez bilang magpinsan, kung paano nila kinatay at ginawang sindikato ang mga budget processes at budget cycles. Kaya naman, nakakapagtaka na ginamit pa ni Marcos na pangpalubag loob, no, pangpasakaliin niya sa harap ng mamamayan ang kanyang sinasabi na sasampahan na ng kaso si Martin Romualdez. Ulitin ko, hindi nga niya mabanggit-banggit ang pangalan, nagdrama-dramahan pa na masakit daw sa kanya, sa kanyang kalooban. O pero anong nangyari? Wala pang 24 oras, ang sabi ng ombudsman, wala pa, preliminary investigation lang. Tapos bibigyan pa siya ng 15 days para makapag-submit ng kanyang counter affidavit, and then additional 10 days para sa rebuttal, at ganun din po, additional of 60 days. Wow! Aabutan na lang tayo ng siyam-siyam, ay mukhang walang mangyayari talaga na totoo at seryosong pagsasampa ng kasong kriminal upang mapapanagot ang isa sa mga mastermind. Alam naman natin po na hindi yan hahabulin ni Boying Rimulya, kaya siya inilagay dyan ni Marcos, dahil hindi niya hahabulin at kakagatin si Marcos Jr. Ang co-conspirator and main and principal operator, si Marcos. Kaya nga nangyari ang pagkakaroon ng Saldico at mga sindikato sa House of Representatives, even sa Senado, at pati na ang mga kongresista na naging kaalyado at ginamit nila Marcos at Romualdez para patatagin ang kanyang political clout. At ang kanyang main operator, si Romualdez, ang kanilang main executor, si Saldico. Ito lahat ay ibinunyag at tinalakay ni Ginoong Saldico. So unang punto natin, bulatik at kasinungalingan ang sinasabi ni Marcos
na magsasampa na ng kasong kriminal laban kay Martin Romualdez at sa mga nasasangkot. Pangalawa, ito ay pangpalubag loob para pakalmahin ang nagngangalit at talaga namang tuloy-tuloy na panawagan ng paniningil ng mamamayan sa pananagutan at kaparusahan ng mga mastermind, mga pinuno at mga nagpasimuno ng flood control scam na umaabot pala sa 1.9 trillion pesos ang nawalang mga pondo at halos nadurog ang flood control and flood management projects na walang napakinabangan ang mamamayan in the last 4 years ni Marcos Jr. Yan ang katotohanan. So, alam ng taong bayan na ang lahat ng mga nangyari, hindi yan mangyayari. Ang sindikato sa budget, ang mga diskarte sa palusot sa insertions, mga unprogrammed appropriation, ang kalakaran ng paninindikato ng DPWH, ang mga galamay na ito hindi aandar kung walang ulo na kumukumpas at nagbibigay otoridad at proteksyon. At isa dyan, si Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. At syempre, there will be no Martin Romualdez if there will be no Marcos Jr. exercising his power and authority as the president. Yan. Kasi nga siya ang pumipirma. Final say, final action na para mapatupad ang insertions, bilyon-bilyon ang pork barrel nila, ang mga sindikato na unprogrammed appropriation, it will be the signature of Marcos being the president para mapapatupad nila. Ngayon, pangatlong punto, bakit nag-aalangan ang ombudsman at si Marcos na tuluyan na at seryosong maisasampa ang kasong kriminal laban kay Martin Romualdez? Very simple, sapagkat involved po sila. At most likely ay pati si Boying Rimulya. Kaya ang challenge ngayon kay Romualdez, ayan, pinipitik-pitik ka ng pinsan mo at ikaw ay nagpalabas ng iyong mga baraha na pang-bluffing lang ba? O yun ay totoo? Sabi mo, hindi mo papayagan na ikaw ay gagawing sangkalan o scapegoat. Hindi mo papayagan na ikaw ay tatapon sa ilalim ng bus at gagamitin ka bilang excuse sa mga katiwalian at pangungurakot ng mga opisyal sa gobyerno. At pangatlo, sabi mo, mayroon ka at marami kang sasabihin. O saan na ngayon yung tapang-tapangan mo, Martin Tambaloslos? Kaya naman po, wala nang ibang solusyon dito kundi palayasin at talaga namang pilitin na mag-resign itong si Marcos at ipanawagan ng taong bayan ang Marcos resign. Sapagkat hanggat siya ang presidente, wala pong katarungan, walang hustisya at walang katotohanang lulutang na mayroong mananagot at mapaparusahan at mababawian ng mga ninakaw na kayamanan sapagkat poprotektahan ni Marcos sila. At inuna pa niya ang mga kritiko ng gobyerno niya at mga nagsasalita ng naaayon sa mga paglalahad ng kanilang nalalaman. Halimbawa, ang nangyari kay Senator Marcoleta, kay Senator Jinggoy Estrada, kay former Congressman Mike Defensor, sa amin. O ngayon, bago ako umalis, ay may hearing na naman ako, inciting to sedition sa isang regional trial court filed by CIDG ng Philippine National Police. Kami pong kinakasuhan, pinapakulong, hinaharas, tinatakot at pilit na nilulumpo ng kung ano-anong political and other pressures at mga pananakot. Pero yung mga totoong sangkot sa sindikato ni Marcos at Romualdez, baliwala po sila. Hindi po sila binibigyan ng seryosong hakbang ng NBI, ng DOJ, unang ombudsman upang sila ay masasampahan ng mga kasong kriminal. And so therefore, showcase lang ni Marcos to. Pang showbiz niya lang. No, kung baga, chika, yun po ang kanyang ginawa at ginagawa niyang akala niya bobo at tanga ang taong bayan para hindi makikita na ang kanyang ginagawa ay lantaran at garapalan na panluloko at panggagago sa taong bayan. Kasi, mantakin mo, if they can do that in a speed faster than the speed of the lightning, mas mabilis pa sa takbo at sirit ng kidlat, sa tanghaling tapat, ang kung paano napakulong, nasampahan ng kaso at ginipit ng turutudo si Senator Jinggoy Estrada, Senator Marcoleta at former Congressman Mike Defensor, ay gano'n naman kabagal, mas mabagal pa sa paralisadong pagong.
Paralisadong pagong, ha? A paralyzed turtle. Ang kung paano dinidribble-dribble, dinidelay-delay, pinaikot-ikot, pinapatambling-tambling ni Boying Rimulya ng kanyang opisina sa utos ni Marcos, ang dapat sana ay maisasampa na mga kasong kriminal laban kay Martin Romualdez. Kasi pag tinuluyan nila ng kasong plunder si Martin Romualdez, sigurado po tayo na ikakanta niya si Marcos at si Rimulya at iba pa. Unless sasabihin sa kanya, antayin mo lang kasi madidismiss naman yan. At sa air condition ka naman ilalagay na kulungan. At yan ay mga gawa-gawang kaso lang na pwede mo namang mapapalusot at mailalaglag sa Sandigan Bayan. But of course, magdududa at magkakaroon po ng pag-aalangan at pag-aalinlangan si Martin Romualdez, mantakin mo ipapakulong ka. Kasi kung papayagan ng Sandigan Bayan na kahit plunder ay magpiyansa si Martin Romualdez, sigurado tayo na papayag siya. Pero kung non-bailable ito at hindi papayagan ng Sandigan Bayan na makapagpiyansa si Romualdez, hindi siya papayag. At kung ipipilit yon, ilalaglag niya. At talagang ikakanta ng tudo-todo ang kasindikatuhan na kinabibilangan nila Marcos Jr. at ng marami niyang tauhan, and most likely ang pagkakasangkot pati ni Boying Rimulya. At marami pang iba. So kitang-kita na ito lahat ay drama. Kaya kung mayroong sakit si Marcos na diverticulitis or chronic diverticulitis na siya mismo ang nag-reveal patungkol sa pamamaga ng isang bahagi ng kanyang bituka ng diverticulum, ay mayroon din siyang isa pang sakit na dramatitis. Lahat dinadaan niya sa drama. Lahat dinadaan niya sa chika. Pero may limitasyon po ang dramatitis na gimmick ni Marcos. Kasi hindi naman po tanga at hindi bobo ang mga Pilipino para hindi nila makikita na pinagtatakpan, pinoprotektahan at iniiwas ni Marcos ang kanyang anak na si Sandro Marcos na mayroong mga 31 billion pesos na mga insertions at mga anomalya na walang flood control pero may naka-allocate at may na-release na mga pondo. At sinabi nga ni Saldico, umabot pa sa 40 billion ang estimate ni Saldico nang na-deliver ng mga insertions para kay Sandro Marcos. Mga kababayan, malinaw din na pinoprotektahan, iniiwas at pinapangalagaan ni Bongbong Marcos Jr. ang kanyang pinsan na naging birador niya kasama ni Saldico sa Kongreso para ang hataw ng malawakan at malulubhang pangungurakot at pandarambong ay maipapatupad through insertion, ayuda, and program appropriation at mga pag-cash advance sa mga contractors at mga pagdiskarte na ang lahat ay mapapalusot sa pundo at pati ang Senado ay makukuop at makukurap nila. Yan ang naging papel ni Martin Romualdez. Siya ang taga-front para kay Marcos. Pero ang utak at ang lahat ng ito, hindi lang sila, kasi tinuturo din ni Saldico na nasasangkot pati ang asawa ni Marcos Jr. na si Lisa Araneta. Therefore, ang lahat ay gagawin ni Marcos. Di bali nang magdrama-dramahan kasi akala niya pwede namang kalimutan ng tao yan. After 1 week, makakalimutan na yan kung wala namang nagsasalita, walang nagbubulgar, at walang naghahayag ng mga panawagan ng pananagutan laban sa kanila sa ganitong kalukuhan na ginagawa nila. Kasi kontrolado na at talagang nadidiktahan at nagagamit na ni Marcos at nila Romualdez ang mainstream media na mga malalaki. And they have thousands of trolls. No, isa nga yung binaril na yon, troll nila yon. Yung ang bunganga ay parang imbornal, no? Anong pangalan nun? Silipata. Hindi ko nga kilala yun, ano? Kasi hindi naman natin sila pinapanood at sinusundan, pero alam natin ang ginagawa nila. Kasi marami tayong network of information that they are spending almost 1 billion pesos a month para sa troll operations, control sa media, at pati sa social media. Kaya hindi kataka-taka na makakalimutan lang itong dramatitis at buladas ni Marcos patungkol po dito sa ginawa niyang sinasabi na masakit man sa akin ito, subalit dapat natin sundin ang tama, lakas ang tama mo. Pero yung katotohanan at hustisya at katarungan, wala. Diskarte, gimmick lang lahat, mga kababayan.
Kaya wag na po tayo umasa na mayroon pang katarungan patungkol sa mga nasasangkot, mga birador at mga matadero ni Marcos sa pandarambong at pangungurakot led by his cousin Martin Romualdez, sapagkat iisa lang po ang ligaw ng bituka nila. Ang ligaw ng bituka nila ay papunta sa pagiging mga garapal at makakapal na kriminal na mga politikong magnanakaw. Pero ang lahat ay may hangganan, ang lahat ay dumarating sa katapusan. Tayo ay sigurado doon. At ang lahat ng katotohanan ay hindi pwedeng ibaon. Pwede mo itong itago sa pagkakataon na pansamantala, pero maghahanap ng pamamaraan ang Diyos na makapangyarihan at ang kasaysayan upang ilantad ang katotohanan, that is Marcos and Romualdez. After all, sila po ang pinuno ng sindikato na nagpalubog sa ating bansa, na nagkaroon po ng the biggest robbery of the government by the government itself. At ito nga po yung flood control scam pa lang, 1.9 trillion pesos na ang kanilang sinindikato. Maraming salamat mga kababayan sa panonood at pagsubaybay, pagtangkilik at pag-like at pag-share at pag-promote ng ating mga videos, mga analysis at talakayan sa Ka Eric Celis YouTube channel at ang ating mga ini-upload o ipinapalaganap na mga balita at talakayan. Please help me with your prayers na malalampasan ko po ang halos linggo-linggo, sunod-sunod na pag-attend sa mga court hearings dahil po sa sasagawa ng sistematikong panunupil, pananakot at pamimerwisyo ng gobyerno ni Marcos gamit po ang korte, gamit ang mga kaso. At ngayon po ay papunta ako sa court hearing ko sa inciting to sedition.